Ano kaya ang case niya? Case. C. Constitution. Ito pa rin kaya ang constitution natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating konstitusyon? A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? O tayo pa rin kaya ang pinakamalakas na mag-import ng bigas kahit na tayo ay isang agricultural country? S. Sovereignty. May Pilipinas pa kaya 10 years from now? Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ng Fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandy Cay. 2 nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya? Meron? Ano kaya ang kinabukasang nag-iintay sa atin? Ang Duterte, ano kaya ang kinabukasan? Huwag ng 10 years, 10 months na lang. Sila kaya ay nagtatalo o natalo? Kung kami ay natalo, babalik tayo sa pribadong buhay at magmahanap ng ibang serbisyong publiko. Pero kung mula ngayon, 10 months from now, kami ay nagtatalo, ibig sabihin kami ay nakaupo sa Senado at nagtatalo at gumagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan po kasi ng Duterte ay ang kinabukasan ng politika ng Pilipinas. Isipin niyo po, kapag nanalo ang Duterte, matututo ang ibang future candidates na hindi pala nadadaan sa pera ang botanteng Pilipino. Hindi pala nadadaan sa ayuda, na wala na palang botante. Ang meron pala sa Pilipinas ay botanten. Mga botante na hindi lamang bumuboto sa Duterte, kundi mga botante na naghahanap ng mga kandidato na sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Lalo na sa pinaka mahalagang utos ukol sa public service, ang huwag magnanakaw. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. 10 years ago, 2015, tumakbo ang isang alkalde ng Davao, naging pangulo. Binago ang Pilipinas, kinalaban ng droga at korupsyon. At 10 taon ang nakalipas, siya po ay nakapiit ngayon sa Netherlands na nililitis ng puti. Papayag ba kayo na ito ay magpatuloy? Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung gusto ninyo na magkakaroon kayo ng Senado na hindi hawak sa liig, hindi hawak sa ilong, na kung sino man, hindi hawak ng Malacanang, hindi hawak ng ibang branches of government, isang Senado na independente at talagang sinusunod ang doktrina ng checks and balances na magbabantay sa mga pang-aabuso ng ibang branch of government. Wala kayong ibang gawin, kundi ibuto itong 10 ito, Duterte. Yun lang, wala na ako ibang sabihin sa inyo. Yun lang ang isipin ninyo sa Lunes, pagboto ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon na dapat sila ay hindi manganganib sa problema ng droga, kriminalidad at korupsyon. Yun lang talaga pag-uusap sa inyo. I am not even campaigning for myself. I have to campaign for the future of this nation. Kung tayo magkakaroon ng mga mababatas na ang iniisip ay puro bulsa lamang, goodbye Philippines. Pero kung ayaw nyo mag-goodbye sa Pilipinas, ang solusyon dyan, itong nasa likuran ko, Duterte! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! Please lang po, kung mahal nyo si Tatay Digong, kung mahal nyo ang Pilipinas, pakiusap ko po sa inyo, tulungan po natin ang Duterte, mga kababayan ko. Makikita nyo ako,
nandiyan dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan po ang ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa kalusugan. Bilang chairman ng health, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Chairman din po ako ng sports, ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud lang ako bilang chairman ng sports. Dati kulela tayo. Ngayon po, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Edukasyon po, unahin ko rin po pagdating ng panahon. Naging prioridad po ni dating Pangulong Duterte ang education. Ang dami pong magagandang programa ni dating Pangulong Duterte. Free education, pinangako niya. Department of Migrant Workers para sa mga migrant workers. Alam nyo, ginawa po ni Pangulong Duterte ang trabaho niya para sa Pilipino. Patuloy po natin siyang ipagdasal. Patuloy po natin ipagdasal ang kanyang kalusugan, kaligtasan at kalayaan. Huwag ho tayong tumigil hanggang hindi siya makauwi po dito. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng Pilipino. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Duterte! 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 Pangulong Marcos, nag-umpisa tayo bilang unity team. Kaibigan nyo po kaming lahat. Lahat ng mga ito, kaibigan nyo. Lalo na si Attorney Vic Rodriguez. Kaibigan nyo po, Pangulong Marcos. Bakit sa ngayon, hati ang Pilipinas? Ano nangyari sa inyong unity team? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit? Bakit, Pangulong Marcos? Bakit? Pangulong Marcos, nung umpisa ng inyong termino, gusto ko po talagang tumulong sa iyo. Dala po ng senador ng Visayas ang sa tingin ko solusyon sa mga problema natin sa kahirapan, solusyon sa problema sa korupsyon. Naging commissioner po ako ng PACC. Alam ko po ang naging problema sa korupsyon. Nag-antay po ang PACC na kausapin nyo kami, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po, Pangulong Marcos, bakit inabolish nyo ang PACC sa kauna-unahang mong executive order? Bakit po, Pangulong Marcos? Pangulong Marcos, kaibigan mo po lahat ng mga ito, ang mga kasamahan mo, kaibigan nyo po kami. Bakit ginawa mo ito sa amin? Bakit pinadakip mo at dinala sa Hague, Netherlands, ang tumulong sa iyo, ang dating Pangulong Tatay Digong? Pangulong Marcos, bakit kinuha mo po sa Pilipino si Tatay Digong? Pangulong Duterte, ang iyong kasangga sa Visayas na siyang tumulong na magkaroon ng first Mindanaoan President para sa Pilipinas. Naalala ko pa noong 2014, yung mga kasamahan ko sa PDP Laban, sabi nila, JV, Attorney Hinlo, tulungan niyo po ang Mindanao. Pinabayaan po kami. Wala pa po kaming presidente. Ako, si Attorney Hinlo, kasama ng mga kaalyado natin sa Visayas at mga kaibigan sa Luzon, tumulong po kami sa Mindanao magkaroon ng kauna-unang presidente. Pangulong Marcos, bakit kinuha mo ang kauna-unang presidente ng Mindanao at dinala mo sa Netherlands para husgahan ng mga dayuhan? Bakit po, Pangulong Marcos? Mga kababayan kong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Gapangayo Bulig, Gapangayo Tabang,
humihingi ng tulong ang nag-iisang senador ng Visayas. Pagbigyan nyo naman po ang Visayas. Nag-iisa lang po ako. Pwede bang tulungan nyo kami magkaroon ng senador? Pwede bang magkaroon ng representasyon ang Visayas? Sana po bigyan nyo rin ng boses ang mga Visayans. Region 6 ng mga Ilonggo. Region 7 ng mga Cebuano. Region 8 ng mga Waray. At ang aking mga kababayan na Ilonggo sa Negros, mangayo kami bulig sa inyo, Mindanao, kag Luzon. Tulungan niyo po ng mga kasamahan, ang mga Duterte 10, tulungan natin lahat kami. Walang laglagan sa Duterte 10. Walang laglagan sa Duterte 10. Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla, mahihirapan si Senator Bongo, mahihirapan si Senator Bato kung tatlo lang sila ang nasa Senado. Papayag ba kayo na ganito pa rin ang mangyayari? Kulang ang boses natin. Kung gusto nyong marinig ng Malacanang ang boses natin, ang dating kaibigan ni Pangulong Marcos, tayo yon. Ayaw niya tayong pakinggan. Maririnig ang boses natin kung mananalo ang Duterte 10 ngayong Mayo 12, 2025. Duterte! 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 Salamat, Pilipinas! Meron ba kayong narinig doon sa mga kabilang kampo na tinutuligsan nila ang korupsyon? Wala. Wala kayong marinig sa kanila. Ang kanilang binabanggit ngayon na issue laban sa grupo ng Duterte, isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Ano ito? Magkaroon ng gera sa Pilipinas. Pero, ito alam ni Senator Bato, pinakamalaking problema ngayon sa Pilipinas ay ang seguridad ng ating bansa. Hindi dulot ng ibang bansa, kung hindi dulot ng teroristang komunista, CPP, NPA. Yan ang katotohanan. Libo-libong mga sundalo natin ang namatay at mga pulis dahil na rin sa teroristang grupo na ito. Pero anong nangyari? Nakipag-alyansa itong gobyernong ito sa mga teroristang CPP, NPA, NDF. Papayag ba tayo sa ganon? Tapos ang sasabihin nila, ito raw grupo ng Duterte, pro-China. Pro-China ba tayo? Tayo ay pro-Pilipino, ayaw natin ng gera. Pero yan ang kanilang binabanggit ngayon. Dahil walang silang may issue sa atin. Ang katotohanan, gusto nilang lumala ang sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea upang magkaroon ng transaksyon. Anong transaksyon to? Bibili tayo ng maraming armas sa ibang bansa. Pag merong transaksyon, may komisyon at kikita na naman sila dahil po dyan. Meron din silang pangako. Libre raw yung tertiary education. Ginawa na po yan ni Pangulong Duterte, di ba? Libre na po yung tertiary education. Tapos sasabihin nila, pangangalagaan daw nila yung mga overseas Filipino workers. Ginawa na rin po yan ng administrasyon. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Pero ang hindi nila magawa, solusyonan yung mataas na presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung bigas. Dahil hanggang ngayon, importasyon pa rin ang gusto nila. Pag may importasyon, may transaksyon. Pag may transaksyon, may komisyon. Korupsyon po yan. At mamaya babanggitin niya ng mga ibang kandidato yung tungkol po dyan sa korupsyon. Ako po si Attorney Raul Lambino, hindi ko po pinangarap na maging senador. Hindi po ako nanaginip. Pero hindi ko po matanggihan
yung sinabi ni Tatay Digong, kailangan ka sa Senado, Atty. Lambino, dahil gigipitin nila ang pamilya Duterte tulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, tulad ng ginawa nila kay BP Sara. Pag nanalo pa muli ang mga kalyado ng administrasyon na ito, tutuluyan po nilang papaaresto si BP Inday Sara, tutuluyan nilang matanggal siya bilang pangalawang Pangulo para hindi na po siya maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Payag ba tayo doon? Kapag binasa po ninyo ang dyaryo kaninang umaga, ang sinasabi po ay bumaba na raw po ang presyo ng mga bilihin. Naramdaman po ba ninyo? Naniniwala po ba kayo? Kasi po, talagang walang pagbabago ang pagtaas ng bilihin ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kinikita po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung pangkaraniwang manggagawa, hindi na talaga maabot yung presyo ng bilihin. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain, ngunit wala siyang makain. Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problemang ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun ay ma-resolve ba natin ang problemang ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Marami pong ayuda yan. May AX, may AKAP, may TUPAD, may MAIP, at kung ano-ano pa. Ang halaga po niyan ay halos kulang-kulang sa 2 bilyong piso. Ngunit, ang dapat na nabibigyan po dyan, hindi bababa sa bilang na 27 million na mahihirap na Pilipino. Hindi po ganun ang nangyayari. Sino po sa inyo ngayon, sa karamihan natin ngayon, ang nakatatanggap na regular ng ayuda? Sino po? Ang ayuda ngayon, ang pinakamabisang forma ng korupsyon. Hindi po napupunta sa halos 27 million na mahirap na Pilipino. Napupunta po sa bulsa ng ilan. Kaya po ang sinasabi ko, dahil nga pati nga presyo ng kuryente. Mura ba ang presyo ng kuryente ngayon? Ang sinasabi ko po sa mga kasama ko ngayon, kung kami po ay mapupunta lahat sa Senado, iisa lang po ang gagawin namin. Ito yung kauna-unahan. Ang sabi ko po sa kanila, at alam ko naman pumayag silang lahat, lahat po ng kumukonsumo na pamilya na 2,000 pababa, ililibre na po natin yon. Bakit po? Kapag ginawa natin yan, ang mabibiyaya ang 27 million Pilipinos. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsong pupunta sa inyo. Walang makakapagpasikat, walang magpapapugi. Akala mo sa kanila galing yung perang pinamimigay sa inyo. Hindi po totoo yun. Yun po ang gagawin natin. Madali po yun eh. Sa batas kasi ngayon, ang inililibre lang ay yung gumagasta ng 200 pesos. O isang araw lang na kuryente yun, tapos na. Paano yung ibang araw? Hindi 200 pesos, dapat 2,000 pesos para mabiyayaan ang 27 million na mahirap na Pilipino. Ganon dapat ang iniisip natin. Hindi kung ano-anong ayuda na. Sa kanila nagagaling yun. Sa kanila napupunta yun. Ngayon po ay gusto ko kayong pasalamatan. Sa kahuli-huli ang pagkakataon na nagkati po ng PDP laban. Hanggang ngayon, nandito pa po kayo. Hindi nyo kami iniwanan. Hindi kayo bumitaw. Ito po ang kailangan natin, ipagsigawan natin sa kanilang lahat. Hindi na kayo dapat magpabudol. Bakit? Yung konting ayuda ba na ibibigay sa inyo, masisilaw na kayo? Yun na ba ang katapat ng serbisyong hinahanap ng Pilipino? Yun ba yung sagot para ibangon ang kahirapan ng isang pamilyang Pilipino? Hindi po sagot yan. Salamat po. Huwag kayong pabibili, huwag kayong palilinlang
Natatakot na po sila, kinakabahan na po silang lahat ngayon. Nagtatago na lang sila sa survey. Dalawa lang daw po ang mananalo o maring tatlo sa PDP laban. Hindi po totoo yan. Nagtatago sila roon, kinakabahan sila. Pinipilit nilang ibaba kami lahat sa survey. Naniniwala ba kayo sa survey? Huwag kayong pabubudol. Ang ating bansa, ang isipin ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang katarungan, wala na pong rule of law, wala nang due process. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Tatanggalin nila ang Vice President. Walang kasalanan ng Vice President. Hindi na nila pababalikin ng Pangulong Duterte kung sila lang ang masusunod. Papayag ba kayong lahat? Walang papayag yan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. Salamat sa sambayan ng Pilipino na kumikilala sa katwiran, kumikilala sa katotohanan at katarungan. Dante Marcoleta, 38, kalibre 38. Napansin ko po, hindi po lahat ng na-admit sa private hospital ay mayayaman. Agree po ba? Ang problema, pag-uwi nila, ang laki ng billing nila. Kaya lang po, ang Malasakit Center nasa public hospital. Agree ba kayo na lagyan ng Malasakit Center din ang private hospital? Alam nyo yung kaibigan ko sa Brazil, sabi niya, third world country lang ang Brazil, Doc. Pero pag na-admit kami, libre ang check-up, libre ang gamot, libre ang hospitalization. Bakit kaya ng third world country ng Brazil, nasing hirap lang daman din tayo? Dahil hindi priority dito ang healthcare. Agree ba kayo? Priority ba ang healthcare kung babawasan ng 90 billion ang PhilHealth? Priority ba ang healthcare kung isi-zero sa budget ang PhilHealth? Priority ba ang healthcare kung next year na lang daw ibabalik yung 90 billion? Hindi priority. Alam nyo priority dito? Paano sila parating andyan? Bibigyan nila ng ayuda ang lahat ng tao para bobotohan sila. Bobotohan nyo ba sila? Alam nyo, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Ngayong gabi, ubos na. Ngayon, na-admit siya. Dapat sana yung 5,000 yung itulong nyo sa kanya. Correct ba? Agree ba kayo na hindi na tayo tatanggap ng ayuda, pero kung ma-admit tayo, libre? Agree? Bigyan din natin ng primary care. Ano yung primary care? Yung pagpa-check up kagad, libre. Yung gamot, libre. Ang nangyari ngayon, ayaw magpa-check up dahil mahal. Magpa-check up na, sira na ang kidney, kaya dialysis na. Agree ba? Kaya importante po ang kalusugan. Dahil po kahit mahirap lang tayo, kahit wala tayong pera, pero kung ang kalusugan natin ay covered ng gobyerno, ang pakiramdam natin ay mayaman tayo. Ipakita nyo ang galit nyo sa May 12. 10/10 ang galit natin. Huwag kayong pumili sa kanila. Kasi pag pumili ka ng isa, ibig sabihin, ay hindi pala sila galit talaga. Kasi pumili sila ng isa, pumili sila ng dalawa. Iba ito ngayon, hindi ito pasikatan ngayon. Ito ay future ninyo, future ng ating mga anak. Hindi ito panahon ng pa-cute-cute. Ang daliring ginagamit mo sa pagboto, itutok mo sa kanila at magtanong. Kapag ginawa mo yan, gaganda, aaba ang sistema ng kalusugan natin para tulungan ang mga magsasakang mahihirap. Hindi na natin kakailanganin pa ang isang superhero. Sapat na ang boto mo. Hawak mo ang kapangyarihan sa dulo ng daliri mo. At kapag ginawa mo ang hinihiling ko, alam mo kung sino ang makakamit ng kalayaan? Ikaw. Kayong lahat. Kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa inhustisya, kalayaan mula sa korupsyon. Magtiwala sa daliri mo. Gamitin mo ito. Ito ang kapangyarihan mong pumili ng isang bansang malaya ay isang bansang pwede mong may pagmalaki at bansa na pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya, kaibigan, kababayan, panahon na po ito para ating gamitin ang kapangyarihang ito. At ang kapangyarihang ito lamang ang magdudulot ng future para sa ating bansa. Kaya, sa gabay ng ating dakilang Diyos,
at sa inyong mga pagtitiwala sa akin bilang maging senador ng bayan upang ayusin natin ang Pilipinas, ako po ay nangangako na hindi ako magbabago sa aking ipinangako. Hindi ako maaring kainin ng sistema. Uulitin ko, hindi ako kumakandidato para sa pera, para sa pabor, at para maging tanyan. Yan pong lahat ay hindi ang aking ambisyon. Ang aking pong tunay na ambisyon ay ayusin ang ating bansang Pilipinas. Maasahan po ninyo ang pangakong itong hindi po ako magmamaliw. Mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na karamihan sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, we are just one hospital bill away from poverty. Binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyong ito? Na hindi kayo matatakot at magpapatakot doon sa kabila. Duterte kayo o hindi? Duterte kayo o hindi? Mahal nyo ba si Tatay Digong? Mahal nyo ba si Bibi Inday? Totoo ba yan? Kahit ano mangyari, hindi tayo magpapabili. Pag binagyan kayo, tanggapin nyo. Pampamilya din yan. Pero ang kinabukasan ng mga kabataang nakita nyo kanina, nakita nyo kasama ni Senator Robin Hood Padilla. Nakita nyo kung sino ang mga nangangailangan ng magandang kinabukasan. Salamat po. Sino ang kailangan nyo? Ang mga mambubudol o ang Duterte 10? Isigaw nyo yan! Hindi ko marinig ang likuran! Isigaw nyo yan! Isigaw nyo ba yan? Bayaan yung marinig nila! Dahil alam ko, alam naming lahat, nangangatog na sila. Nangangatog sila dahil alam nila ang kasinungalingan nila. Sino ang sinungaling? Sino ang sinungaling? Sino? Naririnig nyo na siguro ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Alam namin nanonood kayo ngayon. Ramdam na ramdam nyo ang hinagpis ng mga Pilipino. Mayo 12, umaabot ako muli sa inyo. Duterte, derecho, pwede. Walang bulahan. Galing sa puso nyo yan. Totoo yan. Mahal nyo si Tatay Digong. Malaki ba ang tiwala nyo kay Tatay Digong? Si Tatay Digong, ibinigay niya ang tiwala niya sa Duterte. Ibinigay niya ang tiwala niya dahil alam niya, ipagpapatuloy naming lahat ang kanyang laban na naiwanan. At ang kanyang ipinaglalaban ay ang sambayan ng Pilipino, kayong lahat. At sino ipaglalaban ng Duterte? Ang sambayan ng Pilipino, kayong lahat. Matagal na po tayong nangangarap ng pagbabago. Tayo ng bagong buhay. Bagong buhay na pangarap natin. Hindi po marangya, pero hindi naghihikahos. At sa ating mga magigiting na mga kandidato, mga kababayan, matagal na po tayong nangangarap ng pagbabago.
Wala pong mangyayari kung ang mga pangarap na yan ay pangarap na lang. Ang araw po ng pagboto natin ay maihahambing natin sa isang pagkakataon na parang isang pirma ay magkakaroon tayo ng bagong buhay. Bagong buhay na pangarap natin. Hindi po marangya, pero hindi naghihikahos. At palagi ang naghahabol. Ang gusto nating buhay ay parehas, hindi isang alipin. Ang lahat ng po yan, sa matagal na panahon, ay inaasahan ninyong makakamit. Ngunit sa paulit-ulit po ninyong paghalal sa mga politikong dala ang kanilang hindi maikukubling talino at galing, ay wala pa rin pong katuparan ang ating mga pangarap. Hindi natin makakamit ang pagbabago sa luma. Ang salitang pagbabago ay nag-ugat sa salitang bago. Kaya't makakamit lamang natin ito kung maghahalal tayo ng mga bago. Mula po sa nagbigay sa atin ng pagbabago sa Davao City at sa Pilipinas, mga kababayan, ito pong muli ang kandidato ng ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ang Duterte! 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 Maayong gabi sa inyong tanan! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Una sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte! I believe it speaks volumes on his strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the Philippines. I would like to thank you, the Duterte, for your unwavering loyalty, not just to my father, but to the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. Your principles cannot be bribed with money, power, and influence. It will not be forgotten. It has been my greatest honor in my 21 years. It has been my greatest honor to stand and fight for my country, my fellow men, my family, and for my father, who loved me into the woman I am today. Bago siya kinuha sa akin, the night before it happened, magkatabi pa kaming natulog. I asked him, Dada, what's gonna happen to you? And as a father who didn't want his baby girl to worry, he responded with his usual phrase, Asus, wala yan, maniwala ka dyan. To my Dada Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed, just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Muli kong iaabot ang personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, 4 na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto.
Ipanalo natin ang Duterte! 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 Maraming salamat and God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! Duterte! 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 Daghang salamat sa inyong tanan! I am not the problem of this country. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Duterte! Duterte! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin, sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa akin. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo.
hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at pang-iinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama,
Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang katasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra ug magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok, undangon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales. Undangon ang budol o pagpamakak. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang boto. Number 38, Rodante Marcoleta. Number 10, Jimmy Bondoc. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, J.V. Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At number 42, Doc Marites Mata. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin si Camille Villar.
dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amounts of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso. And let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Shukran.